Sino sa inyo rito nung pinanganak kayo, paglabas mo sa nanay mo, nakadamit ka na? Wala. Sino sa inyo, paglabas nyo, may hawak kayong pera? Wala. Wala kang pag-aari. Lahat ay hiram. Hiram lamang sa Panginoon. Kahit pinaghirapan mo yan. Kasi yung iba, naghirap din, wala naman sila. Hiram. Declare that everything belongs to God. Everything belongs to Him. Wala kang pag-aari. Can I ask you, can you look at yourself? Tingnan niyo ang sarili niyo, ha? Sige, look at yourself. Tingnan niyo ang mata niyo. Yung iba, gumanong pa, nahirapan, ano? Wala kang pag-aari. Hindi ikaw ang may-ari ng... Wala. Sino sa inyo rito nung pinanganak kayo, paglabas mo sa nanay mo, nakadamit ka na? Wala. Sino sa inyo, paglabas nyo, may hawak kayong pera? Wala. Wala kang pag-aari. Lahat ay hiram. Hiram lamang sa Panginoon. Kahit pinaghirapan mo yan. Kasi yung iba, naghirap din, wala naman sila. Hiram. Every 7 years, God wanted them to rest the land. And every Jubilee, God wanted them to return the land to its original owners. Leviticus gives the reason for such crazy actions. Ano yan? The land must never be sold on a permanent basis. For the land belongs to me, says the Lord. You are only foreigners and tenant farmers working for me. God is the landowners. We are all tenants. We own nothing. Let me apply it to my life. The feast here in Bellevue, Alabang District, is not mine. In paper, it's mine. Nakasec registered tayo, ang pangalan, Aaron Gogna. Ako may-ari nito. Papel lang yun. Pero ang katotohanan, ito'y galing sa Diyos. Because 8 years from now, I cannot be your builder anymore. I cannot serve you as a preacher. Kahit kaya ko pa. Because we have following the law. My job, siguro 8 years from now, I'll still be here. I'm part of this community. I'll ask if they will allow me to play the guitar, kung pwede, kung papasa ako sa kanila. Ganon. Bakit? I do not own this. You do not own anything. October last year, my post started to become viral. As in viral. Ang daming tao, kahit saan ako pumunta, kilala ako. Nasa eroplano ko sabi sa akin, kilala kita, napanood na kita. Napanood, ganun ha, napanood na kita. Sabi ng stewardess sa akin, sabi ko sa TV. Napanood mo ako sa TV. CCTV. Nakamask pa ako. But let me tell you this, I do not own it. I cannot, I should not. Or else it will go to my head. Because when I was young, it went to my head. It destroyed my ministry. Not anymore. Naalala ko noon, nasa mall ako. Naglalakad, nakamask pa ako niya. Lakad. Tapos may isang nagtitinda doon sa store na yon, doon sa mall. Nakita ako, naglalakad. Tapos nagulat siya, kinausap niya yung boss niya. Sabi niya, sir, lalabas lang po ako ha. Mabilis lang po, pinayagan siya. Alam mo, paglabas niya, gusto niya akong habulin. Hindi na niya ako nakita. Kasi ako, gumanya lang ako sa dilim, wala na ako. Ganyan ako kagaling. Talo ko si Batman. Ha? So, yun. Wala. Pasok siya sa isang tindahan, wala ako. Pasok siya sa kabilang tindahan, wala ako. Hinahanap niya ako. Tapos nakapasok siya sa isang tindahan na nandoon yung mister niya, na nagtatrabaho rin, nagdidinda. At sinabi niya, nakita ako. Tapos mamaya pagtingin niya doon, nandoon ako, tumitingin-tingin ng damit. Tapos nag-usap sila, sabi nila, yan yung napapanood natin. Ganyan. So yung asawa niya parang, tinitingnan ako, siya nga. Nandun sila Len, asawa ko, tinanong niya, siya ano ba yung nasa Facebook? Lahat naman tayo nasa Facebook. Diba? So mamaya lumapit na at sinabi, napapanood ko po kayo. Talaga, oo, pwede ho bang magpa-picture?
Ayan na. Alam mo, tumabi sila sa akin, nandito yung misis, nandito yung mister, tapos inabot niya yung camera niya doon sa isang nagtitinda. At sabi niya, picturean mo kami. Tapos nung malapit na magpicture, sabi nung babae, sandali lang, naiiyak ako. Umiiyak. Mamaya yung lalaki, naiiyak din ako. Mamaya yung napipicture, ako din naiiyak. Nag-iiyakan silang tatlo. So parang feeling ko, ako may pinapakong Kristo dito. Yung gano'n yun. Meron pang isa, nasa beach kami, gabi, kumakain kami dun sa restaurant sa labas. May dumaan, naka-wheelchair, matandang babae, itinutulak siya sa wheelchair. Alam mo, nung nakita niya ako, Hoy! Kilala kita! Tapos tumayo. Nagulat kami, tumayo. Tapos lapit sa akin, pinapapanood kita. Ganyan, picture. Tapos takbuhan na yung mga kamag-anak niya. Oo nga, ikaw nga yun. Picture. Alam mo, nung tapos na, yung wheelchair na wala na eh. Nung tapos na, talagang ginagabayan ko eh. Kasi di ba, naka-wheelchair, tumayo eh. Sabi nung kapatid niya sa akin, tingnan mo to kapatid ko. Nung nakita ka, lumakas. My dear friends, I do not own that fame, if you may call it. Everything is borrowed. Everything. God can take it anytime He wants. How can I be proud if all is just given? I deserve nothing. Alam niyo yung mga picture taking natin, nagpapapicture kayo sa akin? Part of my ministry na yan. Alam na namin lahat yan. Talagang part na yan. Kasama na yan. Pero tandaan niyo, ang palagi kong iniisip pag nagpapapicture kayo sa akin, ay para lang kapareho ko ang kabayo sa Baguio. Buti pa yan, may bayad. Hindi niyo naman ako binabayaran, nagpapapicture kayo. Diba? So, bakit ako magyayabang? Yung kabayo nga eh, di ba? Halos pareho lang kami. No, wala. I deserve nothing. How can, di ba, parang, bakit ka magyayabang? Pwedeng kunin ni Lord. Everything you have. And this is what I believe in. I am here on planet Earth for one thing only. It is to serve God and to serve His people. That's it. That's my job. You don't own anything. Once you believe in that, you are giving jubilee not just to yourself, but also to others.